Samantala, mas mababa na ang bilang ng kaso ng love scam kung ikukumpara noong 2024. Natuto na ba ang mga Pinoy? Narito po ang report. Sa tuwing sasapit ang Valentine's Day, madalas aligaga ang bawat isa na makahanap ng date o karelasyon. Pero hinay-hinay lang, sabi ng PNP Anti-Cybercrime Group. Baka kasi imbes ng ngiti, hinagpis ang iyong makamit. Sabi ng PNP, karaniwan daw sa panahong ito ang pagdami ng romance scam kung saan hindi lang puso mo ang sasaktan, kundi maging ang iyong bulsa. Sa love scam, emosyon ang target, hindi lang pera. Upang makaiwas na maging biktima, huwag agad magtiwala sa mga nakakausap online. At iwasang magpadala ng pera o magbahagi ng personal na impormasyon. Batay sa datos ng PNP mula January 1 hanggang February 5 ngayong taon, umabot na sa 6 ang naitalang kaso. Taong 2025, naitala ang 54 na kaso ng love scam. Mababa ito sa naitalang kaso noong 2024 na umabot ng 75 kaso. Ayon sa PNP, madalas magsisimula sa simpleng hi, hello o kumusta hanggang sa mabulag ka sa maling akala. Madalas daw nagpapanggap na dayuhan ang mga scammer. Kabilang daw sa madalas na target ay ang mga single, byuda o di naman kaya ay emotionally vulnerable. O mabilis ma-inlove, ayaw mag-video call, laging may problema sa pera at humingi ng bank details, OTP, OID o mga personal na impormasyon, lalo-lalo na mga litrato. Paalala ng PNP, huwag magpadala ng pera. Masiselang larawan o videos na maaaring magamit laban sa'yo. Ito ay, pag ito ay may violation sa ating batas. So karaniwang ay violation ng ating 315, ng ating revised penal code, yung swindling stapa. Then of course, always in relation to our Cybercrime Prevention Act of 2012. Ngayong Valentine's Day, paalala ng PNP, celebrate love responsibly, mapa-online man o offline. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.